Hallelujah. Lord God, our Lord, Creator of everything. O yung Diyos, pinupuna namin sa inyong mga samang nakalitan mo. Sinasabakan namin sa iyong kalwalhatian. Ikaw ang taas-taas ng Diyos. Walang may sa inyo. Sa inyo lahat ang kapangyarihan. Sa inyo ang katakilaan. Sa inyo ang kakayahan para iligtas ang mundo. Kaya hayaan mo na makikita kami sa pagbaba sa inyo. Inaaming po namin Panginoon Diyos ang aming karugian. Ito napakayaman ng biyaya na pinagkaloob mo sa mga magitan ng iyong anak na si Jesus. Na bagaman kami ay makasalanan dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang kamatayan, at limpag kamunan. Kami ngayon ay malayang makalapit sa iyong banal na trono. Para ikaw ay para ikaw ay ang taas. Sa namin ang Diyos. Sa pikitan mo, yun ito ay aming pray. Sa namin ito. Salamat sa iyong bawat pagpupunta ng Diyos. Wala kang magagawa mo na. Kaya mo na kami sa namin na sila. Tapos naranasan namin natin banal na presensya. Dahil mo ang Diyos sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa mo ang aming mga pagsisimpan. Maraming salamat. Kami may sipon para kaibigan ng pagsisimpan. Kaya yung may mensahe sa amin ang sanggunian kaalaman para tuloy na namin pakilala at tuloy na namin sa Panginoon. Patuwalang na ako. Para po sa katapunan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming harap ng Panginoon, ito po ang aming kaisipan. Amen. Tayo ng mga karamdaman, pero salamat sa biyaya at Panginoon Diyos. At alam natin na wala kang sila sa ating Diyos sa mga kapatid. Okay, sa word. Tignan natin. Ito. Anong base nito? From the cross. From the cross to the grave. At kapag-anuhin po ng pag-aaral sa Book of John,
ang pamagat ng ating mensahe. From the cross to the grave. Dapat natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang Panginoon Jesus ay dumaan sa makikindi at napakasirap ng mga karanasan pagkita ng Kalbaryo. Ayon sa historia na sabi niya, ang pagkamatapos noong ngayon, ang pinakamahirap, pinakamalupit na kamatayan. Yan ang pinagdaanan ng aming Panginoon Jesus. Dahil natin, ibang mga accounts ng ni Matthew, Mark, Luke, makikita natin na may mga pangyayari. Noon, nagpunta ng Gimna, Panginoon Jesus. At sinabi niya, it is finished. Into thy hands I commit my spirit. Nangyari na doon ng kalimitan. Sa Matthew 27, sa verse 45. Now, from the 6th hour, ito po yung Jewish time of reckoning. Na kung itinan po natin sa oras natin, ito yung alas 12 ng tanghali. Until the 9th hour. So, alas 12 hanggang alas 10 ng hapon, there was darkness over the land. Ang karating ng kadiliman. Sa sinulat ni Propeta Amos sa chapter 5, ang kadiliman ay pag-usga ng Diyos sa kasalanan ng mundo. Ang panahon na yun, inusgahan ang kasalanan na namin Kristo na dapat tayo sana mausgahan. Pero hinako niya ang mga kasalanan. It was dark over all the land for 3 hours. Verses 51 to 54, ito naman ang nangyari sa temple. Then, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Tama na yung pangyayari. Kasi, etong kortinang ito ang nag-iiwalay sa Holy of Holies, kung saan naroon ang presensya ng Diyos at sa ibang parte ng templo. Dito pinakita ang pagkalan ng Diyos pag hindi ka pwede na pumasok doon, kundi ikaw ay mamamatay. Kaya isang beses sa isang taon, nakakapasok yung punong pare o sa sektor. Minsan lang sa isang taon. Pero, nung nalagutan ng hilinga ang Jesus, yung kortina yun na makapal, mula sa itaas hanggang sa baba, and then, we nagkaroon ng pagkintol. And the rest were still matindi pagkintol ito kasi yung mga bato ay nasali. And the gates were open. Nabuksan ang kalibingan. And then, the gates were open as we were raised. Yung mga patay ay nabuhay. At sa susunod ng mga verses, and coming out of the graves after his resurrection, they went to the Holy
doesn't appeal to men. Hindi masyado bigyan ito ng kahalagahan ng ibang mga Manila. Pero kay Matthew, sinabi niya na pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, yung mga nabuhay sa kamatayan, yung mga galit na itinan ay sa Jerusalem at nagpakita sa mga tao. Kaunang-unang ibala ko. So when the centurion and those who were guards of Jesus saw the earthquake and the things that happened, they feared greatly, saying, "This was the Son of God." Nung nasaksihan ng centurion, yung leader ng mga sundalo ng Jesus, ang nangyayari mula sa Lindor at sa iba pang mga sunod na nangyari, sila mismo ay nagkaroon ng conviction at sinabi na totoo na ito ay anak ng Diyos. Ito ang kahilan ng ating Panginoon Jesus. Maging sa kanyang kamatayan, ang mga tao ay na-evangelize. Nalimpalatayan sila. Kaya, dahil sa mga nangyayari ito, makikita po natin na ibang klase ang kamatayan ng Panginoon Jesus. Kaya, sa umagang ito, ibabahagi ko sa inyo John 19, verse 30 from the cross to the grave. Para madaling maalala, meron po tayong ibang S na titignan. Limang S, yung sanctity, yung mga soldiers, yung sincere witness, yung scripture, at yung secret disciples. Ano pa kayo? Sanhedrin. Ito po yung grupo o committee na pinakamakapangyarihan sa Israel. Ito po yung tinuturing na Supreme Court ng bansang Israel noong panahon na yun. Ito po ay binubuo ng 70, 70 kakao, mga leader, mga pastilo, Sadduceo, at ang nungunan ito ay yung unang pari. So, 71, at katulad na napagtutulungan, sila ay may jurisdiction o may kapangyarihan. Meron silang kapasidad sa lahat ng hudyo sa buong mundo. Ganun sila katindi. Ano ang kanilang naging papel sa kamatayan ng Panginoon Jesus? John 19, umpisa sa verse 21. Therefore, because the preparation day, that the body should remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day, and Jews asked Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away. Yung pagkamatay ng Panginoon Jesus ay kakalma. Kasi ito ay guarantee. Yung susunod na araw, o pagdating pa lang ng hapon, ng sakit, ito na ay araw ng pamamahinga o Sabbath. At kasabay nito, ang pagkiliwang nila ng Passover. So, kahit dalawa, nagkasabay ang Sabbath at saka Passover. Kaya sinasabi ito, it was a high day.
Ilang beses na nangyari ito. Yung magpagkasabay yung Sabat at saka yung Pastor. Ayon sa ating nabasa, ito ay nangyayari minsan sa siyam na taon. Every 9 years, nangyayari ito. At dahil na nagkahanda yung mga tao, dahil pagdating ng araw ng pamamahinga o Sabat, pagdating ng alas araw, dapat wala na nagtatrabaho, wala nang nagtutulog, wala nang mga gumagawa, kasi araw na yun ng pamamahinga. Kaya, yun ay alas 3 ng araw, nung madagdagan ng hininga ng Panginoong Jesus. Kailangan magsasabi ng isang oras para sa kanilang pagsisimang. Kaya yung mga Hudyo, ito yung mga religious leaders, hiningi nila kay Pilate na masuhin o yung mga binti ay kanilang hukumin para sa kanilang nasuradong pakaina yung mga nasa Diyos. Kasi sa Old Testament, meron po Deuteronomy 21, verses 22 to 23. If a man has committed a sin deserving of death, and he is put to death, and you have his honor, his body shall not remain overnight on the tree. But hindi siya abutan na magdamag. But you shall surely burn him that day, so that you do not defile the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. For he who is unman is a curse of God. So kailangan yung mga katawan ng mga nagpapasak ay may baba at nagsisimula. Sa gano'n, dito, yung lupain ay hindi masukbang. Kaya yung mga religious leaders, umabot sa kanya, sabi na, kaya yung mga upang sa gano'n, sigurado yung mga matay. Kasi yung pagkapal sa kailangan mong pinga, diba? At dahil ikaw ay nakapako sa parehong kamay, maging sa kailangan sikat mo ang yung pagkas para makahinga ka. Pero, dahil nahirap ka na, dahil sa sobrang pahinga ng pagkas, at kung pinutol o pinupok, binali yung mga buto sa paha, hindi ka na makakanan at mamamatay. Pero, tignan yung nangyari. Yung mga sundalo, ito ang kanilang naging aware. That the soldiers came and broke the first, and another who was crucified with him. Yung una, binali nila yung binti. Yung pangatlo, binali nila. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. Nung nasaan nila, si Jesus, at nakita nila, okay na, hindi nila binali ang kanyang binti. But once the soldier pierced inside the spear, and immediately blood and water came out. Ang utos ng mga religious leaders na sinabi kay Pilate ay
Malinis yung mga paa. Yung sundalo na dapat ganun ang kanilang gagawin, hindi nila ginawa. Hindi nila pinali yung binti ng Panginoon. Pero, yung dapat hindi nila gawin ay kanilang ginawa. Kamuha sila ng matulis na prayer at sinusok ang kanilang pagsigilan. At bumaba ang tubong at tubig. Ang pangyayari ito ay ayon sa kasulatan. All these things that happened were according to the scripture. Yun ang nakakamagpapalala. Sipin nyo, yung mga sundalo, hindi naman sila mananampalataya. Pero, hindi nila alam na sa kanilang mga ginagawa, hindi ginawa yung tupag nila ang nakasulat sa kasulatan. Second 12, verse 10. And I will pour on the house of Jerusalem the spirit of praise and supplication. Then they will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for me as one mourns for his own son, and grieve for him as one grieves from. Wala namang sa kanila na. Susupin na siya. Yung pierced. Israel. Pero, ginawa ng sundalo. Saksi. Talaga namang tapat na tugas. Ito ay John. Natutunan natin sa kapag na sinabingin Jesus ang kanyang nanay na si Maria kay John the Apostle. At sa verse 35, ito ang kanyang patutunan. And he who has seen has testified. And his testimony is true, and he knows that he tells the truth so that you may believe. Yung mga kasabi sa kanya, yung mga sundalo, at huli siya, nasa pangalan ng Diyos sa oras na yun, nakita niya ang mga pangyayari. Napatunayan niya na tutunga na Panginoon Jesus ay nalagsang pagkilinan. Kasi nung panahon na yung mga katuruan ng season, kung saan sinasabi na sa Jesus, spiritual niya, hindi ito namatay yan. At hanggang may mga lumalabas pa rin na mga katuruan. Hindi talaga kayo Kristo na pinapagdaanan nila ang katuruan na ang Panginoon Jesus ay namatay. Pero si Apostle John sabi niya, he was seen as testified, and his testimony is true, and he knows that he is telling so that you may. Kaya na sinasabi ang mga bagay na ito, kaya pinatutuhanan ang mga bagay na ito, upang sa ganun, tayo na nakakabasa ay manampalataya. At yan ang tutuhan ng Book John. Malapit pa kami matapos. Bali dalawang chapter na lang. Sa John 20:31, but these things are written that you may believe that Jesus is Christ, the Son of God, and that He you may have life in His name. Ang inanais ni Apostle John natin, matutunan natin, mapag-aralan natin, mapag-imunihan natin mga salita na nasa Biblia upang sa ganun. Tayo ay manampalataya. Patuloy na tumibay ang ating
pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. According to the Scripture. Sabi na verse 36, for these things were done that the Scripture should be fulfilled. Not one of his bones shall be broken. And then another Scripture says, they shall do what whom they pierce. Ang Panginoon Yesus, siya, yung natapangin alay. Na sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, sa katuparan ng ginawang alay sa Old Testament. Siya yung tinatawag na Passover. Maalala nyo? Noong ang mga Israelites ay palabas sa bansang Egypt, kung ilan ay apat na ilan na mga alipin doon. Noong oras na yun, nagmamadali yung mga tao. At ang utos ng Diyos sa kanila, bumalik kayo ng tupa, yung batang tupa, yung walang diferensya. At yung kanyang dugo ay sa inyong mga pintuan. Upang pagkaroon ng anghel ng kamatayan, kayo ay kanyang lalagpasan. At nilagpasan yung mga pamilya at tahanan ng mga Israelites. Pero ang mga Egyptian, lahat ng mga panganay, mula kay Pharaoh hanggang sa mga nagtatrabaho, pati yung kanilang mga hayop, lahat ng mga panganay ay nanamatay. Kaya nga wala tumagpapalong kundi ay natin na lumabas ang mga Israel. At yun ang pinagsigiwa ng mga Hudyo. Habang ang Panginoon Hesus Kristo ay nakakrus ng Kalbaryo, sa paglagot ng kanyang hina, doon rin kinakatay yung Passover. At ayon sa Exodus 12, verse 14, etong tupa na ito, in one house, it shall be eaten. You shall not carry the flesh outside the house, nor shall you eat one of its bones. Hindi ka, no? Siya na, John 34, the verse 20. He guards all his bones. Now, one of them is broken. Walang labas na buto sa Panginoon Yesus. Sabi, buong buo siya. At yun ang alay na tanggap-tanggap sa ating Diyos. Nangyari lang yun. Ginagawa ng mga Sanhedrin, ginagawa ng dalong ang kanilang tungkulin, pero hindi sila lang na tinutupad nila ang nasa malatang. Tinutupad nila ang kanilang. Tinutupad nila ang kanilang ng Again, yung mga secret disciples, makikita natin sa mga susunod na talata. After this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take the body of Jesus. And Pilate gave him permission, so he came and took the body of Jesus. Meron isang prominenteng tao na nagangalang Joseph of Arimathea na sumunod sa pagpupili. Pero,
dahil sa kanyang posisyon, dahil takot sa mga Hudyo, hindi siya nagpapakilala. Kaya, secret, pero nung oras na namatay ang Panginoong Jesus, inunukan siya. At kung tapang na lumapit siya sa mga pinauulan, lumapit siya kay Pilate at hindi niya ang katawan ng Panginoong Jesus. Meron pa isa, si Nicodemus. First, in the beginning by night, also says, bringing a mixture of myrrh and aloes, about 100 points. Etong year na ito, alam naman natin na yung dumating sa mga pastas, yung mga wise men, sa kapakanakan ng Panginoon Jesus. Isa ito sa mga regalos men. Diba? So, practice and male na pagkakal ng governance na ito. Ang kulay daw dito yellow brown. At hindi ito basta kasi kinukuha ito sa mga puno at ang lasa nito ay napakaganda. Ito ay ginagamit na chemical para sa pag-iibas na makapahal. At yung halos naman, ito yung mabango na galing sa juice ng mga halaman o mga dahon-dahon para panlinis ang pangkabago sa katawan ng namatay. So, ang dami napakabasa nito. Kaya nga, hindi basta-basta yung ginawa ni Maria at ni Jesus. Una, sila ay mga Diyo. At kapag ginawa nila yung patay, they will be considered ceremonially unclean. Hindi sila magkakama sa pagdidiwang ng Passover. Pangalawa, dahil sila ay miyembro ng ruling party o ng Sanhedrin, meron na sila ay bukti, na sila ay pagtatawanan, na sila ay tuloy usapan ng kanilang mga bisipan. Pero sa panahon na yun, hindi na ginawa nila ang naratapan. Yung kaya nila yung pinakamaindig na kaya nilang ipagkaroon para mapangalagaan ng katawan ng Panginoon Jesus ay ginawa nila. Marami sa mga Kristiyano ay parang secret disciples. Diba parang, okay lang. Pero pagkatapos nun, okay na ako. Pero sama ako sa overall gathering na response. Parang hindi lang ba? Yung mga tasok may mga pagkakataon dyan, oy, DBCS! Kaya basta dyan. Kaya, kaya nang dyan. May mga Bible studies. Kaya basta. Online. Ba naman ang mga pinag-usap? Pagkakapahog na lang ako. Pero ito, Joseph, parang sa
nila iniisip kung ano ang mga consequences. Mapahiyaman sila, layuan sila, o mahiwalay man sila sa grupo, hindi nila iniisip basta ang mahalaga. Sa oras na yun, kailangan makita nila na sila ay mananampalataya, na sila ay sumusunod sa ating Panginoon. Tayo ba? Yung mga magkakasot ba na tayo natawag na mga silent tayo. Ito na pagkakasot. Kaya huwag na tayo maging silensyo. Tumigil na tayo. Kung may mga gawain, pagpunta tayo. Bakit hindi? Ang natin isa ng ating buhay. And they took the body of Jesus and bound it in spiritual eating with the spices, as the custom of the Jews is the word. Now the place where he was crucified there was the garden, in the garden in which no one had ever been laid. So there they laid Jesus, because of the Jews' preparation day, for the tomb was near. Ginawa nila, ginawa na si Jesus. Ginawa nila yung nararapat at ito ay may reserve at dinala siya sa bagong libingan. Again, this is a fulfillment of prophecy. Sa Isaiah 53 verse 9, he was assigned a tree to the wicked and to the rich in his death. Though he has done no violence, nor was any deceit in his mouth. At sa kanyang pagkarinig ay nasunod pa rin ang banal na kasulatan. Ibig sabihin, siya talaga ang Messiah. Kung bakit hindi pakita ito ng mga Hudyo? Because Jesus, from his death and from his birth, and his death, ginamit niya magiging ng mga mananampalataya. Habang nag-aaral ko ito sa tunay na ng Panginoon Diyos ay kakaiba ang kanyang kaisipan. His ways are not our ways. Ginagawa lang natin ang mga pang-araw-araw natin gawin. Hindi natin alam, sinutupad pala natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sinutupad pala natin ang mga plano niya. At sa buhay na ibang. Kaya, kung ano ka man, sa ikaw ay isang manggagawa, binati, ikaw ay carpenter, ikaw ay driver, ikaw ay estudyante, ikaw ay nag-opisina, kapag nagawa mo lang ang nararapat na alam mo ang kalooban ng Diyos, gagamitin ka ng Panginoon para matupas ang kanyang kalooban. Maaaring ikaw ay malitiwan siya sa nabitan din. Maaaring ikaw ay nilipot ng mga sundalo. Maaaring ikaw ay tinawag ng Diyos para magpasok mo. Para ibahagi ang katotohanan. Maaaring ikaw ay sikretong tagasunod ng Panginoon Jesus. Wala.
tutukan mo ang kanyang kalooban sa patuloy mo pamumuhay ayon sa banal na kasulatan. Kaya nakakapangat maging sa kamatayan ng Panginoon Yesus. Nasusunod pa rin ang kanyang kalooban. Na yung base ako ay dumaan sa minor operation lang. Parang pero hindi pala. It was a major operation. At tatlong oras na kasama. Noong panahon na yun, hindi ko alam kung anong isipin ko. Sinabi sa akin, so, maraming ikaw ay mag-isip, ano yung Ilocano ay yung nakaganon. Yun ang mahal kaling bibig ako. Kaling ito, yata rin. O kaya, baka naman yung ibang mga masters, magkakaroon ng voluntary preaching. Diba? Habang ito rin nasa harap, ako ay nagsasalita, kita sa kusisa. Paniwala ka! Ano ba yung tapos, may mga umating na ibang dito. Pero first time ko na tapos, nakausap ko ng doktor. Sabi nila, maaaring sa cardiac percentage. Maliit lang naman. Pero, may konting percentage na magkaroon ng cardiac arrest. Even after. So, may mga pwedeng mangyari na hindi na-asahan. But, kaya, maraming expand. At yung negative, tapos, isip ko, Lord, ano kaya mangyayari sa akin, sa aking pamilya? Hindi natin maaalis. Di ba ba? Pero, nandun ang salita ng Diyos. Kapag nagbabasa, dinadala niya ako sa kwento ni Hezekiah. Na kahit Hezekiah ay marami siyang na magsuway sa ating Panginoon Diyos. Nung lumapit siya, nag-oong magpapagpaba sa ating Panginoon. Kaya nasagpat siya sa kanya. Kaya, corrupt. Kaya, napakasino. Sa naman, bigyan mo ako ng assurance. Yung oras na lumanan mo, sinakay ako sa wheelchair. Tapos, nakita ko nadaanan ko yung hemodialysis yung sabi ko, dito ako nag-minister. Dito ko pinupuntahan ng pasyente. Ngayon, ako na ang pasyente. Dala na ako sa operation.
Naghintay ako doon. Habang naghintay ako, salita ng Diyos. Inuulit-ulit ko Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be want. Makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name. Kaya mga kapatid, napakasaya na meron tayong pinangahawakan sa salita ng Diyos. Kasi sa mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok, ibang sa time of uncertainty, yun ang pangahawakan natin. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Okay. I look up to the hills. Psalm 121. Kaso habang nakapagod doon, wala namang hills. I look up to the woods in the city. Where will my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven. Sa akin, which is Buddhist. Gusto ko siya magsabi. Kasi kung ko nakita yung kahalagahan ng Panginoon. Nasa mga panahon pa yan, pala, na ikaw ay dumadaan sa mga agaw-agaw. Dahil na meron ikaw. Kaya sabi mo, Lord, talagpasan ko ito. O sa tinatawag. At sa cancer center, nung kami sa hospital, naiiyak sila. Eh sabi na parang, okay, nagdaling oras ito, kasi may ano kaming oras eh. Pero nung ako naging pasyente sa mga kailangan pala namin, huwag ka magkakala, magtiwala ka sa Diyos. Malalagyan mo yan. Sapagkat ang Diyos ay mapagaya, ang Diyos ay mapagaya. Kasi parang yun. Kaya nang ilang sandali, sinakay na ako sa gurney. Ano yung gurney? Hindi yung galing sa dyan. Ito yung kama na may gana ako. Sinasok na ako. Ano ang operation ko? Iba-ibang mga department. Tapos nakita ko si NP. Ito na. Wala nang katrabaho ito. Hindi ka na operating table. Kaya na ako ganun. Tapos ang dami ito iba na natin. Kasi sila nakatingin sa akin walang nakamat. Pero may isang namin. Sabi niya, Pastor, yung sinabi niya yun, sabi ko na sa kanya eh. Alam mo doon, sinabi ko yun, that's it, the thing. Ibig sabihin, nagkaroon na ng kalimutan, that things will be alright. Hindi man sa ninanais, hindi man magiging okay lahat. Pero meron akong assurance na nandoon ang Panginoon Diyos at hindi niya ako pababayaan. Ano man ang nangyari, hindi niya ako pababayaan. Tapos kinausap ko, tapos kaya sa ikaw sa siya ako nagising. Wala akong maalala.
umiyak sa kanto, isang bata. Sabi ko, ay, lang sa langit. Sa langit ko lang iyak. Ano ko sa langit? Ngayon, kung wala ko sa langit, naman may hit. Bawal ako sa laro. Kailangan naman kung gano'n. Hindi naman totoo yun. Tapos doon, wala ko sa isip ko. Dito, na nasa, kasi nararamdaman ko kayo. Tapos sinubukan ko yung sinasabi ko na baka mag-ibig ka, o kaya sinasabi ko yung mga sabi ko, praise the Lord. Pero, ang nangyari, tulog na gising, gano'n. Hanggang sa dinala na ako sa kwarto. Ano, parang ipapagod sa akin eh. Sabi, sasabihin ko sa akin na kung nakikita ko. Pero, at ako yung pataplaman, hindi ko nagtawa. Dahil may gig, 20 hours na kumamahal. At pagkain. Pero naman, yan ang Panginoon. Ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng kanyang hiyaya. Sa pagkain ito, upang sa Diyos, totoo na maranasan natin, matikman natin, makita natin ang kanyang kabuhay. Sa inaral natin ngayong umaga ito, sa John chapter 19, verses 31 to 40. Ito mga tao na may ginampanan sa kamatayan ng Panginoon Jesus. Na bakit? Dahil sa krus. The cross made a difference in their lives. Yung mga Sanhedrin, pagdating nagsisi sila sa kanilang ginawa. Yung mga sundalo na napatunayan. Totoo nga na ito ang Panginoon, ang anak ng Diyos. At si John, patuloy niyang turan ang Panginoon hanggang sa pinito na kanyang. Pati Joseph Arimathea at si Nicodemus. Napanandaan nila ang kanilang mga tuloy. Dahil sa krus. The cross made a difference. Sana ganun din sa atin. Ang Diyos ay sa dalam na makikipuri sa atin. Salamat. Lahat ito ay nakakayon sa inyong banal na kasulatan. Ibig sabihin, totoo nga na si Yesu Kristo na pinagkaloob mo
ay alay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Para ang Panginoon Diyos. Dalangin ko na, kailangan mo pagkakita namin ang kahalagahan ng krus sa ako dati-dati. Hindi kami nag-iikot sa inyo. Nawa kami mo. Ang aming takot sa kabaran dito. Ay magkakaroon kami ng bagong inspirasyon para ikaw ay aming pag-ibigay. Para ikaw ay aming tunay na sundin at dakilan. Salamat din, Panginoon Diyos. Kapatuloy mo kakalasan ng biyaya sa amin. Salamat sa iyong prayer. Salamat sa iyong biyaya. Nalalag namin ang mga pagsubok. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng kalumayan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan at pinaparanas mo lahat ng sa amin. Nandiyan ang iyong sakila at takal. Kaya lupa sa patuloy mo ay naging ang mga salita ng buhay. Patuloy mo pagtulong ang ating pananampalataya, magbunga ito at nang sa ito magkamit mo kami para sa ikalalaman ng iyong ang iyong kahit. Sa lahat ng ito, ikaw lamang ang pamilya ng pagsamba. Alam din ng Jesus.